Hindi na tumuloy-tuloy itong summer na to. Lagi na lang umuulan. Well, ngayong araw guys, samahan nyo ako kasi nag-email sa akin ng IRCC. Then may mga ipinapasang mga additional requirements na kailangan kong mai-submit 1 week lang. And may ilan kasi akong medyo nako-confuse ako doon sa ilang dapat gawin. Gaya nga nasabi ko sa inyo, nagbabasa-basa ako. Pero may mga cases kasi na mas gusto kong ipaubaya dun sa mga talagang mas bihasa, mas maraming karanasan. Kasi tayo ay sumusubok. Kagaya niya na puro DIY naman yung ginagawa ko na pag-apply ng visa ko. Nakuha ko naman yung visa ko, yung US visa ko. Yung ibang application, kagaya nitong PR application, tinatry ko po siyang magawa ng ako lang. Kasi ang purpose ko po is ma-share doon sa mga kababayan natin para hindi na magastusan. Kaya lang may mga cases po kasi dito na marami po kasi ako natuklasan dito na mga bagay na hindi, akala ko nung una hindi pwede. Pwede pala. Kaya hindi ko naman siya ma-discuss sa vlog kasi alam ko maraming kukontra at sasabihin mali ang info mo, mali ang sinasabi mo kasi hindi nila naranasan. Kagaya nung minsan may nabasa akong comment, actually kilala ko yung tao ayaw ko na lang magsalita kasi alam ko din namang yung nagsalitang yun wala ding alam. Kinukontra niya yung sinabi ko na may ilan tayong kababayan dito na madalas kadarating lang 1 month, 2 months, 3 months gusto nang lumipat ng iba employer, yung iba tumakas, hindi na nagpaalam, hindi na nag-resign. Merong mga nakahanap ng ibagong LMIA. May mga takot silang kagaya nito na lang. Ito, may mga nag-message sa akin na naman itong nakaraan. Merong 1 week lang galing Taiwan, gusto na kagad lumipat. Meron namang 3 months pa lang nakalipat na, nasa ibang employer na, dala-dala niya yung working permit niya ng unang employer. So ako yung tinatanong nila, pwede po ba to, hindi po ba ako magka-problema nito sa application ng PR, hindi po ba ako mapauwi, bawal po ba to, ganang-ganan. Ayaw ko silang sagutin sa text or sa chat kasi unang-una ayaw kong isipin nila na tinuturuan ko sila ng mali. Pero kung ako pong tatanungin ninyo sa sobrang ang dami ko na ditong mga nakakausap at mga even sa messages and saka sa call, mga nagsishare ng experience sila at saka yung mga nakakaharap ko din naman pag namamasyal ako, hindi ko na ibinablog. Ang dami ko natutuklasan na yung mga akala ko hindi pwede pala. Kaya hindi ko naman ma-discuss sa vlog kasi alam ko maraming kukontra yung mga taong hindi nila pinagdaanan yon. Well, ito kasing consultant natin na pupuntahan ngayon, si Circle, na-share niya sa akin dati. Marami ditong mga napunta, yung iba hindi na tinapos yung kontrata, yung iba kakadating pa lang gusto na lumipat. Tapos tinatanong ko siya, na-PR pa? Oo, na-PR pa. Tapos marami pa akong natuklasan na yung mga akala ko dati hindi pwede pala. Kaya hindi ko naman ma-discuss nga sa inyo kasi alam ko yung iba walang idea kasi hindi nila naranasan. Kaya pag minsan may mga nagtatanong po sa akin sa chat na pwede po ba yun, pwede po ba yung ganito, hindi ko talaga sinasagot kasi ayokong isipin nila na turuan ko sila ng mali. Baka sabihin pa nila, sabi ni Sir Perds pwede daw yung ganito, ganang-ganan. Tapos may kwento nila sa iba, sasabihin mali yung tinuturo sa inyo nun. Anong gagawin ko? Yun talaga yung mga nalaman ko yun talaga yung natuklasan ko Tsaka hindi lang ako nagtatanong sa mga tao lang na sabi-sabi lang, sa mismong konsultant na naka-encounter noon ako nagtatanong. At ang isa pa, hindi pa doon natatapos ang tanong. Kasi na doon yung mako-confuse yung nagtanong sa akin na sinagot ko ng ganon. Tama ba yung sinagot sa akin ni Sir Perds? Pwede ba yun? Baka madali ako, baka magka-problema ako, mga ganon. Kaya hindi ko na lang sinasagot. Pero kung personal, kung makaharap, magtatanong yun. Baka pa ma-open ko sa kanya yung mga kasi may mga napunta po sa akin ditong mga mga tao minsan nagugulat ako, may nakatok na lang dito sa bahay. Tapos sasabihin subscriber ko daw. Tapos nagtatanong may LMIA daw ba akong alam. Ito po kasing consultant na to napakatagal na. So marami na siyang experiences, mga taong na-encounter, mga napa-approve. May mga na-encounter nga ako dito mga Pilipino nating kababayan That was 20 years ago. Nung dumating daw sila dito, ito na si Sir Kel Hansen, itong consultant na to, yung nag-asikaso sa kanila. And then may mga namit din ako ditong iba na pag nalalaman, kilala mo pala si Kel. Oo, doon din kami nagpa-asikaso. Kaya sabi ko, marami na siyang pinagdaanan, marami na siyang experiences. Kaya pag medyo may mga pag-aalinlangan ako, sa kanya ako nagtatanong. Alam niyo po doon sa mga previous vlog ko na ginawa na nagsasabing, kaya madalas ko doon nire-recommend to si Kel Hansen,
Kasi may nakukuha daw ako ditong porsyento. Natawa na lang ako eh. Ang totoo po niyan, kaya ako sa kanya ibinabato kasi matagal na po siya talagang konsultant at saka malaki na itulong niyan sa amin. Hindi naman po ako nag-aantay ng kapalit. Although nakakahingi ako sa kanya ng mga konting pabor, kagaya na lang ng pagtatanong na kung tutuusin, pag nagtanong ka sa konsultant, bawat galaw mo may bayad. Sa kanya po kasi nakakahingi ako ng mga advice, opinion, yung mga dapat gawin na hindi na ako nagbabayad. Kaya napakalaking tulong na rin po nung kahit papano. Kasi bukod sa nagbabasa naman ako ng sa sariling sikap kung ano mga dapat gawin sa mga process po dito, gaya nga nasabi ko sa inyo, yung mga DIY kong ginawa, pag meron ako talagang hindi maunawaan, Sir Kel, can you help me? Hindi ko masyado maunawaan, medyo nakukonfuse ako. So sinasagot naman niya ako ng maayos. Sabi ko, pwede ba to? Pwede ba yan? So malaking tulong na po yun para sa akin. Doon nga po pala sa mga naghahanap ng legit consultant para mag-asikaso ng kanilang permanent residency, na nababasa ko sa comments na nasa iba't ibang province ng Canada, ayoko po kasing umasta na parang mag-asta na parang consultant. Kasi hindi naman po ako consultant. Lumalapit din po ako sa consultant, at the same time nagbabasa-basa po ako sa IRCC site. Ngayon, meron po kasi dati na nagpaasikaso sa kanya ng permanent residency. Then after niyang nakuha yung permanent resident, nag-aasikaso siya ng ibang kababayan natin. Hindi naman siya talagang legit consultant. Illegal po yun, bawal po yun, baka tayo sumabit. Kaya ayoko pong mag-asikaso nung mga kababayan natin ng permanent residency. Sabi ko sa inyo, tutulungan ko kayo, pero kayo pa rin po ang magpa-process. Tutulungan ko kayo. Sabi ko nga sa inyo, di ba, kung gusto nyo pumunta kayo sa bahay, dala nyo yung computer nyo, yung laptop nyo, ituturo ko sa inyo. Pero yung parang ako na lahat, parang ako yung aastang, parang sinong gusto, kasi yung may kakilala kaming ganun eh, o sinong gusto magpa-asikaso ng permanent residency, asikasuhin ko yung permanent residency ninyo, and then pag na-approve, saka nyo na lang ako abutan. Ako naman po ng ganun. Kaya yung akin po ay tulong ko sa inyo para doon sa mga gusto mag-DIY. Kaya nga lang talaga gusto ko munang matapos tong sarili kong application. Ika nga ako muna yung tatanong sa bangin para malaman natin kung malalim. Alam nyo ba guys na napakarami kong problema sa requirements nung bago ako makapunta dito. Unang-una, na sumubok ako dito sa Canada, since galing ako ng Saudi, hinahanapan ako ng police clearance ng Saudi Arabia. Umuwi ako ng Saudi Arabia 2007. So nagtry ako is 2012 papunta ng Canada. Kaya lang hinahanapan kami ng police clearance ng 10 years na previous country. So sabi ko, paano ako kukuha ng police clearance ng Saudi? Wala na akong kakilala dun sa trabaho ko dati. Ngayon, may mga kilala naman ako na ex-Saudi, ex-Dubai, na nag-asikaso ng kanilang police clearance kasi hinahanapan din sila. Kasi dati ang daming hiring ng Taiwan pa Canada eh. Kaya lang, ang laki nung nagastos nila pag-aasikaso para makakuha ng police clearance, pinaskisuyo nila sa mga kaibigan nila. At meron namang nagdoble-doble, nagtriple pa yung gastos, wala pa rin nakukuha ang police clearance. Di ang nangyari, may mga nakausap pa ako, sabi nila sa akin, pahirapan daw, sabi nung ibang nakausap ko. Alam mo ba, yung asawa ko kompleto na, ganang-ganan na, ganang-ganan, kaya lang hindi matutuloy dahil dyan sa police clearance na yan. So parang nawala na ako ng gana, hindi na ako tumuloy. Hanggang sa nakabalik ako ng Taiwan, ang problema, pasok pa rin sa 10 years. So inantay kong matapos yung 10 years bago ako naka-apply ng pa-Canada. And then nung 10 years na nakalipas, hindi na ako inanapan ng police clearance. Pero ngayon po hindi na naman mahigpit eh. Nagbabasa nga ako ng mga comments ng mga ex-Saudi na sabi nga nila, Sir, ako po ex-Saudi, 5 years na, hindi na po hinanap kasi alam nila na hindi naman daw nag-i-issue ng police clearance, lalo pat wala ka na sa Saudi. Okay, so nagkakaroon din ako ng idea. Kaya nga lang, nung time na yon, nung nakalipas na nga yung 10 years, so pwede na ako mag-apply. Kung kailan naman ako na-select, ito naman yung naging problema ko. Akalain nyo, 5 na passport na yung nahawakan ko, naka-5 renew na ako ng passport, and then na-submit ko na lahat yung documents ko. Kailangan ko lang mag-renew ng passport kasi pa-expire na. So bago ako pumunta ng Canada, bagong renew. Akalain nyo okay na lahat, i-renew ko na lang yung passport ko. Sinabihan naman ako ng taga-DFA dito sa Meco, sa Taipei, na magre-renew ako ng passport. Sir, bakit nakalagay sa US, anong pangalan mo is Ferdinand Gaela Sorbano? Then wala ka nakadeclare na tatay. And then yung nanay mo is Rosita Gaela Sorbano.
So dapat sir, wala ka ng middle initial. Yun na lang ang last name mo, yung family name. Dapat Ferdinand Sorbano na lang. So sabi ko, ano pong gagawin yan? 5 passport na po yung nai-renew ko. Lahat naman po okay, wala naman naging problema. So ang advice sa akin guys, nung taga DFA sa Meco Taipei, sir, kailangan mo ipasikaso yan sa PSA sa Pilipinas. Ngayon pa lang asikasuhin mo na yan kasi magkakaproblema ka sa Canada. Ha? Para akong nalumo na naman. Sabi ko, ano ba yan? Sa dami ng struggle na pinagdaanan ko bago makapasok dito sa application ng Canada, last minute na, passport na lang, i-renew na lang. Bakit kailangan tanggalin daw yung middle initial ko? Sabi nila kasi, ngayon daw, ang rules daw ng PSA, kapag hindi kasal, hindi mo pwedeng gamitin yung apelyido ng tatay. Which is ako naman, in my case, wala nakadeclare na tatay sa birth certificate ko. Ang ginamit ko is yung middle initial ng nanay ko at pati na yung last name ng nanay ko. So sabi ko, ma'am, ba't ngayon pa? Nakalimang renew na ako ng passport. Bakit ngayon nyo pa ipatatanggal yung middle initial ko? Alam nyo po ba, pag pinatanggal ko yung middle initial ko, damay-damay lahat ng documents ko, diploma ko, lahat ng credentials ko, damay po. So sabi ko, ma'am, sa 5 beses na akong nag-renew ng passport, ngayon pa akong pa-Canada, saka nyo patatanggal yung middle initial ko. Eh di nakiusap ako doon, sabi niya, sir, sige, itatry natin ipasok tong renewal mo ng passport ha. Pero kapag hinanap po yan, eh, kailangan naka-ready po kayo. Sabi ko, ano ba yan? Nung pag-uwi ko noon, sabi ko, wala, parang hindi talaga para sa akin ang Canada siguro. Kasi parang ang daming hadlang eh. Grabe na yung mga pinagdaanan kong napakadaming balakid na talaga na pinagdaanan. Tapos hanggang sa last minute ba naman ganun yung mangyayari. So binaliwala ko na. Hanggang sa lumabas yung passport ko, okay naman. Na-release naman ng maayos. Ganun pa rin, same name, middle initial, same surname. And then sabi na lang sa akin nung kinausap ko ulit yung taga DFA, sir, wala akong idea eh. Sana good luck sa'yo kung sakaling mag-apply ka ng permanent residency mo dun, baka magka-problema ka. So ngayon nga ito, nasa process na tayo ng PR application natin. Lumabas na yung ating AOR, eligibility pass, pre-arrival, biometrics, medical, tapos na po lahat. So may tatanong lang ako dito kay Kel, kasi may supporting documents na hinihingi sa akin, which is kukuha ko ng idea bago ko i-submit. Ayoko munang magdesisyon na i-submit ka agad, i-upload ko na agad, tapos na eh. Gusto ko munang kunin yung opinion niya. Ayoko naman sa tawag lang. Gusto ko siyang makausap ng personal at matanong bago ko i-upload itong mga documents na to. Kasi gusto ko lagi, bawat galo ko ay sure ball, sigurado. So doon tayo magtatanong sa talagang mas nakakaalam at mas maraming pinagdaanan. Gaya nga nasabi ko sa inyo, bawat sinasabi ko at in-explain ko sa inyo ay talagang base sa karanasan ko, para gusto ko doon sa mga taong may same situation ang pinagdadaanan ko ay gumaan-gana yung pagdadaanan ninyo. Kasi sa sobrang damit bigat ng pinagdaanan ko, ayokong ranasin nyo yung hirap na dinanas ko. So nandito na tayo guys. May pag-uusapan lang kami sa loob. Balitaan ko na lang kayo kung ano yung pag-uusapan namin. Hindi ko na lang i-vlog sa loob kasi hindi ko alam, baka may mga kliyente siya sa loob eh. So dito na tayo guys. Evolved Immigration. Yung lagi kong nire-recommend sa inyo na consultant. A few moments later. So ang dami namin na pag-usapan guys. Mamaya i-discuss ko sa inyo doon na lang sa sasakyan. Naulan pa. So yun nga guys, yun na pag-usapan namin. Gusto ko lang i-share sa inyo para kahit paano naman baka may ma-encounter tayo na may kababayan tayo na same situation ng kagaya ng pinagdaanan ko, eh magkaroon po sila ng idea. Kagaya na lang po nito, napag-usapan namin, natanong ko kasi sa kanya paano yung middle initial ko at saka yung sa mother ko, hindi ba siya maging issue kahit na halos kumpleto na ako. Ang sagot niya sa akin, hindi naman, kasi madami akong na-encounter na ganito na broken family, wala din nakadeclare na father, ang ginamit din is middle initial at yung surname ng mother, PR na naman daw. So medyo nakampante ako doon. At ang isang tinanong ko pa sa kanya is yung travel history ko, kasi ang dineclare ko po kasi yung previous, kasi na nakalagay dito is previous 10 years mo, i-declare mo yung mga travel history mo.
since Canada, Taiwan, yung pinanggalingan ko, hindi nakasama yung Saudi kasi lagpas na sa 10 years yun eh. So nakailang balik po ako ng US. Alam naman po nung mga kababayan natin na matatagal na dito sa channel ko na nagta-travel ako sa US, balikan lang, kumakain lang ako doon, namamasyal, and then uuwi na ako. So tinanong ko sa kanya kung kailangan ko pa bang i-declare yon. Sagot naman niya sa akin, yung 1-day travel daw is not consider. Kailangan mag-stay ng overnight para masabing travel. Okay, so hindi ko na daw siya kailangang ilagay. And doon sa mga nagtatanong po na, sir, pwede po ba akong magbakasyon? Wala pa po kung 2 years, kadarating ko lang po 2 months, 3 months, 4 months, 5 months. Hindi pa po ako nakaka-apply ng PR. May mga nakikinig po kasi ako na wag daw munang magbabakasyon hanggat di nakaka-apply ng PR. Ang sagot po nila sa akin, as long as kaya mong makabalik ng Canada, pwede kang magbakasyon saka ka mag-apply ng PR. Wala naman daw pong problema ang pagbabakasyon. Kung mag-apply kayo ng PR, wala akong problema. Tinanong ko po yan sa kanya. And then kinuha ko po yung kanyang updated na calling card para dun sa mga kababayan natin na nasa iba't ibang province ng Canada, iba't ibang part ng Canada na gusto magpa-process ng kanilang permanent residency. Ilalagay ko po ito dyan sa screen para kahit papano, kontakin nyo daw siya sa email niya. Doon sa may gusto magpa-process ng kanilang permanent residency, i-email nyo lang po si Circle. Sabi nga niya, may down payment daw po na 1,000 Canadian dollar. And then, depende po sa family member kung ilan yung i-apply nyo, na ilan yung anak nyo, asawa nyo. And then yung next payment po is mapupunta po yun sa immigration. Yun po yung talagang babayaran natin. Lalo pa ngayon, nagmahal na. Dati from 1,000 naging 1,500 na po ngayon eh. Main applicant, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, dati 1,000 plus lang, ngayon naging 1,500 na, tumaas siya ng 500. Main applicant is let's say 1,500, and then yung spouse mo is 1,500, so 3,000 na. And then yung anak, ang alam ko 260. Mura po yung mga dependent eh. So kung dalawang anak mo, dalawang 260. Mga ganun lang po. Correct me if I'm wrong na lang po kasi doon po nagre-range yun. So kung mag-down ka ng 1,000, then another 3,000 sa asawa mo, kayo mag-asawa, tsaka yung mga anak mo 260. So mga ganun po yung price range, di po naglalayo sa ganun. Kaya kahit papano, kung may gustong mag-apply dyan ng permanent residency na nasa iba't ibang part ng Canada, pwede nyo pong kontakin siya. Sabi nga niya sa akin, it doesn't matter kahit nasa ibang province sila kung gusto nila magpa-process sa akin ng permanent residency. Ayoko po muna siyang pangunahan. Gaya nga nasabi ko, tapusin ko lang muna itong application ko ng permanent residency, then ituturo ko sa inyo yung DIY para po makatipid kayo. Ayoko po kasing parang mangyayari, ako na lahat ang mag-aasikaso no sa inyo. Kasi nung minsan po, after kong may announce na gusto ko silang tulungan, ang dami po kasing kulang-kulang na mga requirements. Yung iba, sinabi ko nga mag-asikaso muna kayo ng CELPIP, ng WES, ng inyong mga, yung IELTS, ng NBI. Ang dami pong wala pa. Ay parang mag-aantayan po tayo. Hindi po kayo makakapag-proceed sa PR application ninyo nang wala po yung mga bagay na yan. So hanggang dito na lang muna guys, at naulan na, kailangan ko nang umuwi at matutulog ako at may pasok pa ako mamayang gabi. Sana may natutunan kayo kasi dun sa iba na may same situation ko yung pinagdadaanan, alam ko kasi yung iba may tatamaan na pares kami ng pinagdaanan eh. Para kahit paano makatulong tayo kasi nung time na yon wala akong mapagtanungan. So kung parehas tayo, edi at least kahit paano may idea na po kayo. So don't forget to subscribe, like, and share this video guys para kahit paano may idea kayo sa mga nangangarap makarating dito sa Canada at may plano mag-apply ng permanent residency. So see you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye bye.